Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never. Ay mga peeps, i-unbox ngayon natin ang Real Grade Wing Gundam mula sa anime series na Mobile Suit Gundam Wing. This unit was primarily piloted by Hiroyui, isang pinatilyong maraming issues. At sa mga nakapanood nito, alam nyo na kung ano yun. Okay. Napakaganda ng box nito, guys. Yung tipong hindi mo itatapon. May nagtatapon ba ng box ng Real Grade? Colonies Liberation Organization Mobile Suit XXD-01W Wing Gundam Abandoned. Sa side na to naman, pinapaliwanag ang Real Grade in general na ito ay magiging itsura ng mobile suit from the anime sa real life. Ito naman yung bird mode niya. At sa side naman ito, yung iba't ibang mga poses na pwedeng gawin ng model kit na to. Napakaganda at color accurate na. No need for painting actually. By the way, sino ba ang paborito nyong Gundam Wing pilot? Si Hiro ba? Si Duo? Si Trowa? Si Quattro? O si Wufei? Comment nyo sa ating comment section, guys. Okay. So, yung unang bag natin, naglalaman ng inner frame, mukha, yung head, pati yung stickers. Etong pangalawa, yung mga inner frame, kabuuan. Yung mga armor naman ng mga sumusunod na to. Sa wings, yung antenna, side skirts, front skirts, at sa lower extremities, binti at kita yan. Ito naman ating booklet style na instruction manual na very comprehensive naman, hindi ka malilikaw kahit napakaraming parts ng Real Grades. Dito naman yung instruction sa paglalagay ng decals. So, yan po ang ating unboxing ng Real Grade Wing Gundam. Sa kabuuan, meron itong 15 runners. Dito na tayo sa aesthetic. Pero syempre, hindi pwedeng hindi pag-usapan ang inner frame ng mga Real Grades. Dito tulad dati, maganda naman yung inner frame na pre-molded advanced MS joint, pero over time nagiging maluwag. Pero eto, yung mga bagong Real Grade ngayon ay ginamit nila yung style ng master grade. Binubuo mo lahat yan. So lumuwag man siya, madali mong mareremedyohan, saka mas tumatagal kaysa sa yung pre-molded inner frame na advanced MS joint. So napakaganda at napaka-intricate at napaka-detailed. Accessories naman tayo ngayon. Merong shield, isang pair ng close fist, isang pair ng manipulators for beam saber, isang right hand dedicated sa Buster Rifle lang, beam saber gaya na makikita nyo, pati yung Buster Rifle, ayan, yung beam saber effect nakalimutan ko ilagay, pati yung action base adapter, yung open hands manipulator nakakabit. Articulation tayo, guys. Sa ulo, yan, tango-tango, pwedeng chicken neck, pwede rin paikutin. Shoulders, shoulder pad, almost 90 degrees naman pagtaas sa gilid. May shoulder rotation, ang close niya nagagalaw para may usad, kaso hanggang ganyan lang ang elbow bend niya. Ang kamay, manipulators, the usual ball joint maneuvering. Ito sa kanyang balikat, pwede mag-move forward ng ganito. At yung kalahati na ng dibdib niya ay pwede ring iusad. Ito isang gimmick ng RG na wala sa HG. Tignan natin. Medyo mahigpit. Ayan. Nabubuka yan para mas
gamit pa natin yung forward movement ng kanyang arms kagaya nito. Yan, kaya niyang paubutin yung arms niya ng ganito. Diba, astig. Balik muna natin, baka masira ako pa. Okay, next. Ab crunch, hanggang ganyan lang, pwede na. Rotation sa waist. Ayan, usad natin ng konti, hilahin natin ng konti para makaikot, pero eventually sumasagko siya sa armor. Side skirt, meron siyang joint dito, mechanism na pwede siyang hawiin sa gilid, pero madaling natanggal yung ball joint. Front skirt naman, hanggang dyan lang, using ball joint. Back skirt, ayan, oy, natanggal. Meron din ditong landing gear na tinatawag. Kabit muna natin. Madaling matanggal to actually eh. Pero kailangan lang maayos yung galaw mo. Yan. So meron tayong hip swivel. Kaya rin niyang sumipa ng ganito, 90 degrees. Madadagdagan pa yan kapag binaba yung mechanism sa hip niya. Back kick, ito nyo naman, side kick, kaya mag-split. Rebend hanggang dito, pero pwede siyang iganyan. Okay, kasama yan sa transformation. Balik natin ito. Dito tayo sa ankle guard. Nasa ball joint sa likod yan eh. Tapos dito naman tayo sa feet. Ayan, hanggang ganyan yung kanyang event. Sa likod, hindi kaya, pero kaya mag-tiptoe ng ganito. Ayan naman tayo sa side to side. Balik muna natin. Ayan. Side to side tayo. Ayan. Pero usually naman, sa ere lang ang posing yan. Ayan. Pero pag tayo, kaya naman yan. Okay, tingnan natin yung articulation sa wing, sa backpack. Tingnan muna natin. Ayan, dito na lumalabas yung kanyang advanced MS joint. Kaya niyang ibaba para sa transformation. Yung vernier niya ay nagagalaw din. Tingnan natin kung so 3 parts ito. Sa bawat part ay may isa pang nahahati. So tingnan natin dito sa pinakamaliit na wing part na ito ay pwede ring ihiwalay sa red part. Ayan, meron siyang peg at hole para secured siya kapag naka-fold in siya. So yan yung wing na naka-spread both, kaso nabuksan ko yung backpack. Balik muna natin. Okay, make sure naka-slot siya at pwede natin ibaba. So yan yung ating kabuuang articulation ng Wing Gundam mismo. Pero tignan natin yung articulation ng accessory niya. Sa shield, nabubukas yan para lagayan ng beam saber. Etong kabitan sa braso, pwedeng kaliwa, pwedeng sa kanan. Ikot mo lang yan. Sa Buster Rifle naman, natatanggal yung mga cartridges. 3 malalakas na shots. Babalik mo lang. Tapos yung hawakan, ayan. So yan yung kabuuan ng ating articulation, guys. Ngayon ay i-transform na natin ang RG Wing Gundam into its bird mode. Panoorin nyo na lang.
Okay. Verdict na tayo mga guys. So worth it ba ang real grade Wing Gundam TV version? I-breakdown natin bago natin husgahan, no? Pros and cons muna tayo. Doon muna tayo sa pros. Yung number 1, real grade is real grade. Ano ibig sabihin nun? Aesthetic wise para sa akin kasi satisfied na ako sa details. Yung redesign, kahit kasi malapit or malayo yung tingin ko sa kanya, maganda talaga. Pati yung astiging inner frame na mini master grade ang dating. At dahil banda ito, smooth na smooth kapag ini-snap build mo. Speaking of snap build, shoutout dyan kay Snap Build PH. Number 2, specific sa model kit na ito, dito sa RG Wing Gundam na ito. It captures the nostalgia para sa akin eh. Some years ago, parang inisip ko sana magkaroon ng RG na Wing Gundam TV version. Yun, dumating naman. At inabahan ko yung RG naman na God Gundam. Ayun, nagkaroon din at sa August, makukuha na natin yan. Sa cons naman tayo, no? Siguro nitpicking na lang para sa akin to at sa iba. Pero meron lang tayo mga ilang minor gripes. Yung color blue, medyo light siya. Siguro pwede siguro maging dark pa to ng konti para maging anime accurate. Pero okay lang din naman. Okay lang sa akin. Number 2, proportion wise. Medyo hindi na intimidating yung proportion niya kasi medyo nag-slim down, parang lumiit na rin yung buzzer rifle niya compare sa line art. Kasi although di katangkaran yung mga After Colony mobile suits, mga 16 meters compare sa standard UC mobile suit height na 18 meters above, bulky dapat yung mga After Colony mobile suits eh. Pwede nyo tingnan yung halimbawa yung HD version ng Wing, pati yung Wing Zero. Pero again, nitpicking lang to para sa akin. Number 3, I really love comparing mobile suit scales, lalo na from different timelines. Pati pag yung scale mo sa diorama, magiging accurate at napakaganda ng representation nito. Napasin ko bilang scale model enthusiast, medyo lagpas na siya sa 1:144 scale kasi. Check natin ang mga features, no? Especially yung comparison sa RX-78-02 Gundam. Okay, tingnan muna natin to. So, meron pang isa na hinahanap ko sa RG na to. Yung opening cockpit at pilot figure. Wala. Gusto ko kaya yun. Pero, again, okay lang. Okay lang. Hindi. So, overall, ang verdict ko dito, guys, 9 out of 10. Medyo malaki, no? Kasi, I really love real grades. Lalo na, nag-i-improve yung technology nila. Technology ng Bandai. At nagmamanifest ito sa mga latest model kits, especially real grades. At kitang-kita ito sa RG Wing Gundam. Although may mga binawas sila, opening cockpit, yung pilot figure, nadagdagan naman ng ilang mga gimmicks. #pakpak ng manok. Kaya, gugustuhin mo bang bilhin to? Kung may pera ka, batang 90s ka, you love real grades and the tech behind it, yes na yes. Kaya para sa mga susunod na mga Gundam reviews like this, please like, share, and subscribe to my channel.
Kita-kits!